dahil sabi na expect po natin na sa barilan po naganap dyan sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, maglalabasan na naman po yung sari-sari pong panukala ng napakamarurunong na mga tao, lalo na po panay mga may kapangyarihan. Mga senador, mga tao ng gobyerno. Pero pagkatapos po ng ilang buwan na yan po ay tahimik na, wala na po. Katunayan, si Risa Ontiveros nagkaroon pa po ng di ba? Gusto pa pong sisihin yung German developer ng games. Iniimbitahan pa na umattend sa hearing. Ano nangyari dun sa hearing? After ng Tacloban shooting, ano nangyari? Wala na kasi hindi na pinag-uusapan Dito po sa atin, panay optics, panay kung uso, ang dami po nagsasalita. Pero pag hindi na po uso, ano yan, text? Text ba tayo? Hindi na uso text. Wala na, hindi na tayo maglalaro ng text. Iba na naman. Ginagawa niyong laruan yung yung pagtugon sa problema Habang mainit, lahat nagdadakdakan. Yung dumaldal noon at tumahimik, si Risa Ontiveros, dumadaldal na naman ngayon. Tatahimik uli ang pag wala na po. Lahat tayo naghahabol sa mga kung ano yung viral. Viral government lang. Kung ano yung viral yan, okay. Salita po tayo dyan. Viral yung flood control, sige. Magtayo tayo na ICI. Pag hindi na po, tanggalin na natin yung ICI. Hindi talaga totoo yung pagtugon sa problema Katulad po nito, John Vic Remulla. Ano po sabi niya? I call upon Congress to review the laws of loose firearms. We went through the numbers. 98% gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it bailable offense, has led to a surge of crime. Okay, ang dami natin dapat suriin dito sa sinabi ito ni John Vic Remulla. Robin Padilla law. Dati raw, hindi non-bailable daw yung pag tataglay ng illegal na firearms. Teka po muna, Mr. Secretary. Yung dalawa pong shooting na naganap, hindi naman po, loose firearms yung ginamit Di po ba? Baka kasi mali yung gagawin natin pagtugon sa problema. Parang iba po yung problema, tapos iba po yung gusto natin tugunan. Loose firearms yung gusto nyong habulin. Pero hindi naman po loose firearms yun. Yung sa Tacloban po, pag-aari po ng pulis, di ba? Yung isa naman, pag-aari ng, basta, hindi po siya illegal yung mga baril. Lisensyado. In fact, sa mga government, ang mga may-ari ng mga baril ay government employee na nagkataon na nakuha ng kanilang pamangkin, nakuha ng kanyang anak, at dinala sa eskwelahan at namaril. Yun po ang problema di ba? Tapos, dahil may naiisip tayo na kakaiba, may pinagdiskitahan tayo, kasi isang araw lang po yan, nakapag-conclude tayo kagad. Yung isa naman, si Auntie Claire, ang conclusion niya, teacher. Nung sinita siya ng mga teacher at na lahat, pati ng mga reporter, hindi pa rin nagsasorry, pero naano lang daw siya. Mali ng, anong tawag doon? Hindi misquoted ang tawag Anong tawag doon sa out of context? Lagi na lang taken out of context. Si Auntie Claire yata ang pinakamaraming taken out of context. So, kung minsan na out of context ka o pangalawa, na out of context ka, puta, iba naman po yung sinasadya.
si BP Sara madalas pong sadyain na kinukuha po yung mga speech ni BP Sara, sinasadya pong i-out of context. Pero ito po, sobra-sobra naman. Tama rin eh. Meron din pong katwiran to, pero mamaya na tayo kay Auntie Claire. Balikan natin si John B. Cremulya. O, ikalawa kong punto kay John B. Cremulya. Kasi, loose firearms yung gusto mong tugunan. Eh, ang problema natin, mga legal yung baril, nakuha ng mga kamag-anak nila na mga minor de edad, pumunta sa eskwelahan at namaril. Hindi ba dapat ang tugunan natin yung pagkakaroon po ng baril ng mga minor de edad na available sa kanilang bahay? Kasi po kung ako yan, kung ako po yung gagawa ng batas na tutugon dyan sa problema na yan, yung may kinalaman talaga, halimbawa, dahil hindi pwedeng parusahan na reklusyon perpetua yung mga bata, kahit plinano nila yung kapapamamaril, ang dapat yung may-ari ng baril, lalo na kung kamag-anak niya. Alam niyo ibig ko sabihin? Gagawa kayo ng batas, yung posible, halimbawa po, gagawin kong batas, lahat ng may-ari ng baril, lalo na kung kamag-anak siya ng minor de edad na nakabaril, ang magdurusa, yung magulang, o yung tiyahin, o yung na may-ari ng baril. Kung ano yung kasalanan. Ngayon, kung may batas po tayong ganyan, ang may kasalanan, pag namaril yung anak mo, eh ikaw, kahit ikaw ay nagtatrabaho, eh putya, itatago ko ng lusto yung baril ko. Hindi po pakalat-kalat yan. May sarili ako sa kwarto ko, may sarili akong vault na ako lang nakakaalam ng safe. Para sa ganun, kasi pag nahawakan niya ng minor de edad kong anak at namaril, ako pala magdudusa. Yung mga tipong ganun, o kaya, yung mga pinakasimple. Sa SM, ang daming taong pumapasok, wala naman namamaril. May minor de edad din na pwedeng pumasok sa SM. Hindi po pinagbawal sa SM na bawal ang minor de edad dito. Hindi po, di ba? Kita niyo yung mga solusyon ng iba. Bawal nang mag-social media ang mga minor de edad. Putya, bobobohin ninyo ang mga minor de edad natin. Nasa computer na po ngayon lahat ng impormasyon. Dahil lang may namaril na minor de edad, ipagbabawal nyo na sila sa social media. Kawawa naman, lalaking mangmang yung ating mga minor de edad. Yung wala pa pong social media, saan po tayo natututo? Marami pong kabataan natuto sa Batibot. Marami pong kabataan natuto sa Sesame Street. Aminin nyo man at hindi. Natuto po kayo dyan, di ba? Gusto mo ba ng letter X? X. Di ba? Natuto magbilang. Dahil kay Count Dracula. 1, 2, 3, 4, hindi pa uso social media nun eh. Pero marami nagsasabi, masama ang telebisyon. Nung panahon natin, masama ang telebisyon. Di sana hindi tayo natuto sa mga batibot, hindi tayo natututo kay Kuya Boji, Ate Sina. Kuya Boji, Ate Sina, nakita ko kayong dalawa. Sa kwarto, may ginagawa. Letter X. Sabi ni Pong Pagong. Di po ba? Bakit po? Hindi po karapat-dapat yan. Dami matututunan sa social media.
Marami ko napapanood, yung mga bata, tutok na, di ba? Yung mga baby pa. Ate Sheena, bakit po tumitigas ang aking saging? Kasi nilagay, nilagay mo sa rep. A, E, I, O, U. Perlas na bilog. Huwag tutuhog-tuhog. Baka hindi naman yan yung solusyon sa mga problema. Tahimik muna. Imbestigahan natin ano talaga yung problema. Di ba sabi niya kasi rito, itong bandang ulit, the Robin Padilla Law which extinguished culpability and made it available offense has led to a surge of crime. Ito raw po ay nagdulot ng pagtaas ng krimen. Yun pong Robin Padilla Law. Ayos. Yan yung sinabi ni John Vic ngayon. Dahil po sa Robin Padilla Law, tumataas ang krimen. O, di umamin ka rin na mataas ang krimen. Bakit po importante to? Kasi kamakailan lang, nung May 2026 lang, sinabi ni John Vic Padilla, John Vic Revilla, John Vic Remulla. Naghalo-halo na ba dong? John Vic Remulla, na paalala lang natin na sinabi niya, safer in Philippines, di ba? Teka lang, yung particular na sinabi niya. Okay. Philippines is safer now. Sabi niya nung Mayo 2026. Akala ko ba safer in the Philippines? Bakit magiging... Tapos sasabihin mo naman ngayon na yung Robin Padilla Law na hindi na po available yung pagtataglay po ng unlicensed o loose firearms has led to surge in crime. Di ba magkakontra yun? Sinasabi mo safer sa Pilipinas nung Mayo dahil bumababa ang krimen. Mababa na po ang krimen. Bakit po sasabihin mo ngayon na tumaas yung krimen? Data pa lang po yan, hindi na kayo maasahan eh. Nung Mayo lang, sabi mo, safer in the Philippines. Tapos ngayon, paano po may reconcile ng mga tao? Kaya ang hirap pong paniwalaan ng gobyernong to. Pare-pareho eh. Sabi, safer in the Philippines. Tapos ngayon, surge in yung loose firearms, ang dahilan kung bakit nagsa-surge yung crime. Paano nangyari na tumataas ang krimen, nagiging safer sa Pilipinas? Hindi ko rin po maintindihan. Ganyan po sila eh. Lahat lang po. Maghanap lang tayo ng masisisi. Tapos na po. Kahit hindi nila nalulutas, basta meron silang masisi. I-trace nyo lang po, simplihan po natin. From bahay to school. Yeah? Paano po maiwasan? From bahay na makakakuha ng baril. Lutasin yan. From bahay nakalabas, papunta na school. Naipasok sa school. Wala kayong nakikitang problema dyan. Ang nakikita nyo pa rin, Roblox o kung ano mga laro. Hindi nyo nakikita na yung baril, ipinasok sa loob na eskwelahan at namaril. Kasi po kung ang layo-layo po ng tingin ninyo sa tunay na problema, hindi nyo rin po malulutas yan. Hindi nyo po malulutas.